Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Comedy King Dolphy nagtrending. Siya ba ang unang whistleblower o isa itong propesiya patungkol sa flood control anomaly na inihayag sa isang misteryosong sitcom ni Comedy King Dolphy noon? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Si Dolphy na nga ba ang unang whistleblower? Atin itong panoorin mga kaibigan. Good morning po, Mayor. Morning. Please take your seats. Natawag ko kayo gawa ng binasa ko na yung mga bids ninyo. At kayong tatlo ang pinakamababang bid. Kaya sa inyong tatlo ibibigay yung project. Everybody happy tayo dyan, di ba? Everybody happy? Everybody happy? Everybody happy? Good. Pidol Construction. Sa inyo po ito. Ang bid nyo po ay 1 million pesos. Pinuntahan ko yung project eh. Nakita ko na kaya kong tapusin sa 1 million lang. 1 million pesos. Kasi ang gagawin ko, hindi na ako kukuha ng mga professional. Mag-assist pa yun eh. Ako na lang mag-isa ang gagawa. Kaya kong gawin yun. Ako na lang. Oh, that's very good. Good yun. So ito na po yung pakialis ninyo, no? 5 million ang bid mo rito. Opo, Mayor. Tama po kayo dyan. Kasi po, professional contractor po ako. Kaya garantisado po na maayos at maganda talaga ang trabaho. At ako pa po mismo ang magsusupervise. Hindi lang po yan. Kuha pa po ako ng mga professional na engineers to do the job. Kaya 5 million po talaga ang bid. Okay, Bando. So ang bid mo rito is 26 million pesos. 26 million pesos. Hindi na ako magpapaliwilig. 26 million. 10 million, siyempre, sa akin. Kawawa na po kayo. 10 million, kay Mayor. 20 million yan. 5 million, sa'yo ma'am. Supervise mo siya. 1 million sa'yo, diba? Gawin mo to like. Morning, please take your seats. Sandali, pamilyar to diba? Pero bakit parang masakit na katotohanan na ngayon ay parang biro noon? Ang eksenang nakakatawa pero nakakaiyak. Sa isang luma, ngunit hindi malilimutang episode ng Pidol sitcom. Sa Jeepney Channel, ipinakita ang isang eksenang parang typical na bidding. Lowest bidder, check. Mga happy contractors, check. Pero teka, bakit parang sobra sa sakto ang dialogue? You three are lowest bidder. Everybody happy there. Everybody happy. Good. Pidol. Nakakatawa siya noon. Pero ngayon, balikan natin. Parang ito na pala ang blueprint ng maraming proyekto, lalo na ang flood control projects. Good morning po, Mayor. Morning. Please take your seats. Natawag ko kayo gawa ng binasa ko na yung mga bids ninyo. At kayong tatlo ang pinakamababang bid. Kaya sa inyong tatlo ibibigay yung project. Everybody happy tayo dyan, di ba? Everybody happy? Everybody happy? Everybody happy? Good. Pidol. Mura pero mahal. Propesiya. Sa script sabi ng isang karakter, I saw that I can finish it in 1 million. Sabay may isa pang kontratista, that's 5 million. I'm a professional contractor. I'll get professional engineers to do the job. Punchline noon, pero therefore, parang ito rin na ang punchline ng bayan. 5 million ang bid mo rito. Opo, Mayor. Tama po kayo dyan. Professional contractor po ako. Kaya garantisado po na maayos at maganda talaga ang trabaho. At ako pa po mismo ang magsusupervise. Kuha pa po ako ng mga professional na engineers to do the job. Kaya 5 million po talaga ang bid ko. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3. Bakit nga ba kapag lowest bidder ang nananalo, laging mababa ang kalidad? Pero kapag mahal ang project cost, mas mahal din ang damage kapag bumagsak ang ulan. Yung simento rito, natutungkol sa kamay. Ang tunay na trahedya, hindi sitcom, kundi balita. Fast forward ngayon, trending ang issue ng mga anomalya sa flood control projects, overpriced contracts, ghost projects, kulang-kulang na dike sa tuwing bumabaha para tayong nanonood ng live action remake ng sitcom na yun. Pero ito ang twist, hindi na siya nakakatawa, hindi na siya script, at ang ending, binabayaran nating lahat. At kung ating makikita, ang banggit ni Vandolph patungkol sa mataas na pagbibid, ang pagbibigay ng lagay kay Mayor,
at ang pagpapagawa ng under constructed na project ay talaga namang nakakagulat sa ngayon, ngunit ito'y nakakatawa noon. Okay, Bandot. So, ang bid mo rito is 26 million pesos. 26 million pesos. Hindi na ako magpapaliwili. 26 million. 10 million, syempre, sa akin. Kawawa naman ako. 10 million, kay Mayor. 20 million yan. 5 million, sa'yo ma'am. Supervise mo siya. 1 million sa'yo, diba? Huwag gawin mo tulay. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Paano naging viral ang tila propesiya? Social media exploded nang may nag-upload ng clip ng episode. Comment section, mixed emotions. May natatawa, may nagagalit, na tila may napapa, Dolphy was ahead of his time. Therefore, naging tanong ng marami, ilang dekada na pala itong problema? Noon pa lang, binibiro na tayo. Kung buhay pa si Dolphy, ano kaya ang sasabihin niya? Tatawa ba siya o iiyak? At ikaw, babahan na naman ba bago ka kumilos? Kasi sa susunod na ulan, baka hindi na lang ito tubig ng baha, kundi galit ng bayan. Pero bago mangyari yun, tanong muna sino ang tunay na kumikita sa baha. Kung tutuusin, ang eksenang iyon ay hindi lang biro. Isa itong paalala na ang kasamaan, kahit gaano katagal itinatawa, ay laging may wakas. Sa aklat ng pahayag o Revelation 21 verses 4 to 5, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, pagdadalamhati, pagtangis o pagdurusa, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. At sinabi ng nakaupo sa trono, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Why this hits hard? Dolphy's comedy. Pinakita niya ang kabulukan sa sistema sa paraang nakakatawa, pero hindi niya tinapos ang laban, iniwan niya sa atin ang aral. At ang balita ngayon, korupsyon at kapabayaan ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang trahedya. Ngunit sa libro ng Revelation sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon Hesus ang tanging makapagbibigay ng tunay na katarungan at pagbabago, hindi sa pamamagitan ng biro, kundi sa tunay na paghukom at pagbabagong walang hanggan. Kaya kaibigan, kung sawa ka na sa paulit-ulit na baha, hindi lang sa kalsada, kundi sa sistema, alalahanin mo, may darating na araw na lilinisin niya ang lahat ng ito. Kaya bago pa man dumating ang huling bagyo, hanapin mo siya. Hindi lang para tayo ay magkaroon ng kapanatagan, kundi para tayo ay maligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong inilalapit ng aming pong buong pagkatao, ang aming buong puso at sarili sa inyo. Tanggapin niyo po kami o aming Panginoon Diyos at patnubayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami Panginoon ng lakas ng loob upang harapin Panginoon ang hinaharap, dahil hindi po namin alam kung paano po mabuhay sa mas mabuting mundo. Ngunit kami po inaniniwala Panginoon na 100% ang tanging pag-asa po namin ay walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus lamang. Tulungan niyo po kami Panginoon na makita ang mas magandang plano po ninyo para sa aming bayan. Na kami po Panginoon ay hindi tagalupa, kundi kami po ay tagalangit na bayan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubahan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.